Panginoon, maaaring ang dyablo ay pwede kaming mailiko, Panginoon, at mapalamig ang pananampalatayang sinabi mo sa amin, Panginoon, sa mga huling panahon, marami ang magsisipandamig. Panginoon, ito ang nais naming iwasan. Kaya tulungan mo kami na patuloy naming maunawaan ang iyong mga salita ngayong hapon na ito. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Alright? Sabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 12, binasa natin, last week pinag-aralan natin, that in the last days, many of the love, okay, many those who are in love with the Lord, many those who are hot in the Lord, will grow wax cold. Okay, magsisipang lamig. Gaano man kainit ka ngayon, kaya kinakailangan mga anak ng Diyos, okay, kinakailangan ang buhay mo ay parati mong chinecheck. Ang pananampalataya mo sa Kanya, parati mong chinecheck. Ang uri ng paglilingkod na ginagawa mo sa Kanya, parati mong chinecheck. Why? Sapagkat pwede kang maglingkod, pero wala na ang pag-ibig. Tama po, napag-aralan nyo yan? Diba? Sinabi na, pinag-usapan natin yan ng mga nakaraang panahon, ng arang linggo. Okay? And tandaan natin, ang buhay dito ay sandali lang. Sabi nga, life is like a mist. Right? Okay, hindi natin alam kung alin ang mauuna, ang pagtawag ng Panginoon sa buhay natin, yung kamatayan natin, o yung kanyang pagbabalik. Nevertheless, dapat nating maunawaan tayong mga anak ng Diyos na dapat maging matalino sa pamumuhay nating ito. Kaya dapat nating pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan mong mamuhay ng ganito. Kasi ito po yung teksto na kung saan ang mga anak na ang mga disipulo niya nagtatanong, Lord, kailan ka ba magbabalik? Ano ba ang paraan at dapat naming malaman kung ikaw ay magbabalik? Ano ba ang dapat naming gawin? So, instead na ang Panginoong Hesus matalino talaga, instead na sabihin niya yung date, okay, sabi niya ganun kasi walang nakakaalam pa nito. Bagkos, ang sabi niya, ang dapat mong maintindihan dito ay ito. Okay? Na ang aking pagbabalik ay kagaya ng isang lalaki na may-ari ng pananiman na umalis. So, gumawa siya ng tinatawag na parabola o parable. Ngayon, alam po ninyo, ang Panginoon mahilig yan sa paggawa ng parable. Okay? Ang sabi niya ganito, winarningan niya ang kanyang mga binigyan niya ng advice. Okay? Ang sabi niya ganito, una, ang tanong siguro, okay, Pastor, what should we do in this life? Okay? Habang ito ay hindi pa nagaganap, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, okay, and we know, we are living in this generation na masasabi nating, ito na siguro yung panahon. Hindi ko sinasabing ito na. But marahil ito na, ayon sa pagkakabasa natin, okay, sa Matthew chapter 24, at sa mga nangyayari sa panahon nating ito. Okay? Sabi, ang advice ng ating Panginoong Hesus, tingnan po natin sa verse 33, be on guard, ito po yung NIV version, be on guard, be alert, you do not know when the time will come. Ito yung NIV version, pero ang teksto natin ay kinuha ko sa New King James Version. Kasi mas gusto ko dahil mas kumpleto na pwede kong ituro sa inyo ngayong hapon na ito. Sabi niya, be on guard. Okay? Magbantay. Maging alerto. Bakit? Sapagkat you do not know when the time will come. Ang New King James Version, sabi niya ganun, take heed, watch, and pray, for you do not know when the time is. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung ang tanong ay, ano ang dapat kong gawin, Panginoon, kung ikaw ay malapit ng dumating? Ang sabi ni Jesus Christ dito, una, you take heed. Ang ibig ko sabihin ng take heed, okay, ay mag-obserba ka. Ang ibig sabihin ng take heed is mag-aral ka, pag-aralan mo. Ang ibig sabihin ng take heed, yung mga napag-aralan mo at naobserbahan mo ay ilagay mo sa puso mo. Take heed, yan ang ibig sabihin niya. Ngayon, ang tanong, ano ang obserbahan ko? Ano ang pag-aaralan ko? At anong ilalagay ko sa aking puso? Ang sinasabi dito ng Panginoon, you take heed of the Word of God. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos, ilagay mo ito sa iyong puso. Panatiliin mo ito. Aralin mo yung mga bagay-bagay na nakasulat dito
And at the same time, aralin mo yung kanyang turo sa mga prophecy bago na paano siya darating sa mga oras ng pagbabalik niya. Okay? Ano-ano yung mga tanda na yan. Kaya sabi niya gano'n, bantayan mo yan. Okay? Aralin mo yan. Pangalawa, take heed of what? Yung mga nangyayari sa present times ng buhay mo. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Bago ako dumating, mga Kristyano, you need to what? To take heed. Aralin mo, obserbahan mo, okay? Tingnan mo ang Biblia, aralin mo ito, ilagay mo sa iyong puso. Okay? Aralin mo ang Biblia. Pangalawa, you take heed of what? Take heed of what is happening surrounding you or around you. Pag-aralan mo ito. Sa pagkaganon, kapag ikay mayroong alam sa salita ng Diyos at nalalaman mo kung ano yung nangyayari, yung current events sa buhay mo, hindi ka ngayon pwedeng lukuhin ng kahit na sino. Because in the last days, ang sabi ng salita ng Diyos, many will what? Many will be deceived. Kaya nga, many of those who are in love with the Lord will grow wax cold, manlalamig sila eh. Ano mo kung bakit sila manlalamig? Kasi madadaya sila eh. Kasi madadamay sila sa impluensya ng mundong ito. Maraming mga Kristiyano ang madadaya sapagkat maraming mga Kristiyano ang maraming hindi nag-aaral ng Biblia, walang alam masyado sa Biblia, walang alam sa end times, hindi inaaral mabuti o minemeditate ang salita ng Diyos. Kaya kahit mga Kristiyano na, marami pa rin ang maswaswerve ang kanilang pananampalataya at sila ay maniniwala sa iba't ibang mga sinasabi ng salita ng Diyos na sa huling panahon, marami magsisilabas ng mga bulaang propeta, bulaang guro. Ang sasabihin nila, ang ngayon na darating ang Diyos, kita po ninyo, ang nangyari doon sa Davidian group, na ang ginawa nila, darating na daw ang Diyos, kaya kinakailangan sunugin na natin ang ating, nagbuhos po sila ng gasolina, pati yung mga anak nila, pati yung buong church nila, binuhusan nila, at sinunog nila ang kanilang mga sarili. Okay, wala pong natira sa kanila, lahat po sila patay. Okay? Yung pong mga, meron pong grupo na sinabi ko last week, na sabi nila, darating na daw po ang Diyos, kaya yung grupo nila ay pumunta sa pinakamataas sa bundok, at hinintay nila yung araw na yon na sinabi ng kanilang pinuno, okay, ng kanilang relihiyon, subalit hindi dumating. Maraming mga tao ang maloloko, maraming mga tao ang maniniwala kapag hindi ka nag-aral. Kaya sabi ni Jesus Christ, you take heed. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos at pag-aralan mo ang nangyayari sa paligid mo. Marami sa atin, dahil hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, natatakot na lang, lindol na, ito na ang katapusan ng mundo. Okay? Ito na, siguro ito na nga yung nakasulat sa Biblia. Ito na nga yung sumpa, ito na kung ano-ano lumalabas. Ibasahin nyo kung ano yung lumalabas sa FB, sa Facebook ninyo. Okay? Basahin nyo kung ano, magbasa kayo ng kung ano yung mga lumalabas ngayon sa mga dyaryo. And you will see yung mga bagay-bagay na mga balita na instead na makapagpatibay ng pananampalataya, nagbibigay ng takot. Sino lamang ang hindi mga natatakot? Yung nagte-take heed. Hello? Of course, meron kang konting kaba. Kung lilindol ba, hindi ka ba kakabahan? Okay, may konti kang kaba. Pero, pagka nag-umpisa na at tumagal yung lindol, doon ka na uli manunumbalik, teka muna. Okay? Alam ko na ang Panginoon kasama ko, na kahit anong mangyari, kahit saan pumunta, kung talagang pagtawag na